na makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para Dati-rati maging maraming bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad. Dati-rati maraming Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga, Borongan, maupay nga aga, Eastern Samar, bugos nga rehiyon, han Eastern Visayas. Welcome haton na taramdan na Good Morning EV pan Lunes sa Mayo 4 nga edisyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang kopod naton di Master Control Engineer Ray Victor RV de Dios. Engineer Alcuin Baldonido, pinagiton supervision ni Chief Tech Joey Policarpio, ngan Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre, yan ang adlaw, updan kita ato na mga taga-PCO. Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte, maupay nga morning, Ate Gemma Distriza. Sugad man didaha RP Calbayog, Mizuzet Pretensyo. Good morning ngayon, ngadakan ASM Jean Navilon, bossing Dindo Alarasan staff, maupay nga aga. Si Roda Victoria, Philippine Information Agency Biliran. Pinaagi ito naton PIA Regional Head, si Rian Arinto, maupay nga aga si Rian. DYDC FM, VSU Baybay City, Miss Micaela Gongora, maupay nga aga Ate Mikay. Auto na mga tiga pamatihain ka man himumutang yan na kabarangay. Sige lano, stay put nga na pamati kay mapupuno ka mo na info balita para yan ang adlawhan na Lunes. Tatagan kita na mga updates ugad man na hulagway no ito na panahon. Ngan syempre good morning no ito na ito na mga ka-live stream mga tiga pamati maupay nga morning. Mostly cloudy kami yan no didiha syudad ito na Borongan. We have 29 degrees Celsius. But feels like 30 plus. Kalitaw ni na ato na silingan ato na detalino ito na pa forecast ito na ato na panahon. Ayan na nga mga oras at 7 minutes after the hour of 8. Kato naman kita ato na kuhaon ito na hulagway dito naman Hasogod Southern Leyte. Maupay nga morning Ate Gemma Distrisa, maupay nga aga habugos nga namabati ha Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Eastern Visaya. Yes, good morning sa Tibok Eastern Visayas, sa ilabina sa atong mga sister stations. Good morning Miss Pen, diha sa Borongan Eastern Samar. Good morning kang Miss Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas Calbayog, ug sa atong silingan sa VSU DYDC ang nagkagwapa nga si Miss Mikay. Good morning Miss Mikay, ug ingon man sa atong taga Philippine Information Agency. Murag wala pa. Pero nasa si Rod, no? Nagpasa na daan. Okay, good morning sa Tibok Eastern Visayas ug sa Tibok Kalibutan nga nagtan-aw sa atong Facebook page karong adlaw. Yes, atong unahon ang kahimtang sa panahon karon diri sa Southern Leyte. Mukalit lamang og pag-uwan-uwan no. And then mo taligsik gamay sakto ra pod igo mo bisbis sa ato nga mga tanom. Di po jud ta mag-expect nga kusog-kusog pod pero para na okay ra na kay naka-apekto na pod na bisan gani sa atong supply sa tubig no. Mihinay na ang atong supply sa tubig tungod sa atong nasinati nga huwaw. Then supply sa atong kuryente, adunay mga power interruption nga nasinati sa uban nga mga lugar sa Southern Leyte pero doon na may advice po niya na ang Southern Leyte Electric Cooperative. O sa atong peace and order situation sa mga kalungsuran nga itong gialagaran o sa Tibok Southern Leyte, sige-sige gihapon ang mga buy-bust operation, kining pagpuhag karon paggukod sa mga taong nagpahihot sa ginadilig drugas. So undang na lamang mo kay maapil ra baga jud mi kaming mga taga Radyo Pilipinas no kay kita may kuhaong witness. Oo. So undang na lamang mo ni ana kay sigurado jud nga masud mo sa bilangguan. Og sa overall situation nato diri, okay ra ang atong lalawigan sa pagkakaron. Okay, sa atong mga nanagunang mga kalambuan para diri karong para sa atong lalawigan o para sa mga naminaw para karong adlaw mga higala,
medical mission gihimo sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Samtang mga barangay sa Southern Leyte makadawat og tag 200,000 pesos gikan sa gobyerno. Stable internal peace and security status nakabuot sa hinunangan Southern Leyte. Samtang lalaki sikop sa buy-bust operation sa lungsod sa Batu Leyte ug Southern Leyte State University giablihan na ang Business Auxiliary and Resource Generation Office. Kini ug uban pa atong masayran sa pagpadadyon dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Thank you na mga salamat, Ate Gemma Distrisa. Paro-pareho siguro ito nato na panahon, madalumdum kami nga na inuran liwat kami, nauran ko na gabi, kulop, salit, okay mandaman, para maging mataghum, ito nato na panahon. This time, kanto naman kita, RP Calbayog, pinagi ka na Mizuzet Pretensyo. Good morning, Mizuzet. Good morning, Evie. Eastern Visayas. Yes, da mga salamat, Ate Pen Pumida. Ngan, good morning sa iyo nga tanan sa bugos nga para sa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mapay nga aga gihapon, maadjong buntag sa aton ka upod sa RP Sugod, Ate Gemma Destreza, ang sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Mapay nga aga gihapon sa aton kasugbong sa Academe. Mapay nga aga, Ma'am Micaela Gongora, ang sa bugos nga pwersa sa DYDC-FM sa VSU sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. At syempre, mapay nga aga gihapon sa aton mga kaupod niya sa PCO, aton mga kaupod si Sir Rod Victoria sa PIA Biliran. So good morning gihapon sa nga tanan nga mga taga Philippine Information Agency sa pagpamuno syempre ni Sir Rian Arinto. Sa update sa naman panahon dito sa Calbayog, so kami madalumdum gihapon at Pen sugad sa iyo nga actually kakulop nga adlaw in makusog an oran patron pagod kakulop sa Barangay Rawis pero ginuranhan patron so danay naghihinay tos tigda nagbubulusok an tigda naguuran kusog. So yan na although madalumdom nga sa basar sa forecast nga ato nakikita dito sa kanang Google nga or MSN weather in partly sunny man pero di rin nala kita magtagya kay bagan pagkakulop in na oran god so maodara nala kita san pananggasan oran sugad san payong kalo o kapote especially in payong kay magagamitan man ito naton regardless kung maoran o maadlaw mga maging mabinantayo nala kita maging Girl Scouts and Boy Scouts kita always prepared kung ano man nga panahon ang aton ma-experience. So parte naman sa aton update sa utilities sa Shahanan sa Malcuuno. So good news kay waray nagpagawa sa announcement sa pagkaparong sa kuryente sa Malcuuno sugad man an NGCP. So inaot nga magdiro-diretso niya nga maupay nga serbisyo sa kuryente. Para naman sa Calbayog Water Company Incorporated, so same gihapon, waray nagpagawa sa Calbayog Water sa announcement basar sa pagkawara sa abid sa tubig. Pero ito na kay talaga man good nga summer season na despite nga nag-uran kakulop in medyo problema gihapon nato ni nadi nga danay maluya talaga ang abid sa tubig magsarok na lakatano tirok sa tubig kung may ada san pagkusog sa abid sa tubig para may dakita magamit. So para naman sa Pasay Orden, peace and order. So unfortunately nga day kami Ate Pen, Ate Gemma, nga Ma'am Micaela ay nagkamayada sa shooting incident pampusil sa Mayo 2 Saturday mga alas 10 san gabi ini dito sa may Pido Extension, Purok 7, Barangay East Awang. So namatay usa nga 23 anyos nga ginngaranan alias Kevin usa nga residente sa nasabing barangay merchandiser. So sa basar sa pauna nga investigasyon sa pulis mga kapulisan nga si Kevin siya adto na sakay sa motorcycle sa motor nga pusil siya multiple times and unidentified suspects pa nga atulubat na sakay sa motor so iniyan naging
panitabo sa ton May 2. So sa pagkaya na giniimbestigaran pa sa mga pulis kung sino ini may dana nakitaan nga sa CCTV nga strongly makusog nga ginkonde na gihapon sa Samar police ini nga act of violence nga sering niya sering san buhatan nga ginsiguro nira nga ang publiko talaga nga hihimuon ang nga tanan nga efforts para madakop ang ini nga mga suspects nga para mahatagan hustisya ang biktima. So alright, asyadton mga pauna nga impormasyon, update dede sa Calbayog City. Para naman sa aton mga nahikay nga balita, mga top stories of the day, adin naton Laray Uluhan, job fair nga distribution sa bulig pinansyal, tampok sa selebrasyon sa Labor Day sa Samar, sa 66 nga aplikante, hard on the spot. Samtang Project Samar iginlansar para mapahilawig ang access sa kolehiyo sa mga GIDA areas sa Samar. 200,000 pesos nga pondo kada barangay sa Northern Samar makakakarawat ilarom sa bawat barangay makikinabang program. Ngan bungto san palapag, nagpaplano magpatuman bag-o nga sistema san pamasahe. Masyado naton mga Laray Uluhan, nga nayo kamo pagbaya sa aton live stream, ngan pagparong sa mga radyo kay aton iniig di detalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngaran sa naman na acting station manager, ini si Suzette Pretencio. Yung mga kaupod, yan nga Lunes. And may the force be all with you. Back to you, Ma'am Pen, Ate Pen. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Ms. Suzette Pretencio. Utro good morning nga dahito na bugos nga puwersahan na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, DYOG Calbayog. 16 minutos na kabarangay, nagkalabay haala sa 8 haaga. Siguro ni nanano second half si Rod Victoria. Good morning PIA Biliran. Kadunta naman ang DYDZ-FM Visayas State University, Habaybay City. Ate Micaela, Ate Mikaya Gongora, maupay nga aga. Good morning, sugadman nga dahiton puwersahan DYDZ-FM pangunguna ni Dr. Cristina Gabarilio. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Maupay na aga. Oo, and sa kaubanan po sa Radyo Pilipinas Burungan. Good morning as well to Ma'am Gemma sa Radyo Pilipinas Sugod o sa atong mga suking tigpaminaw po maadyong bunta. Good morning and maupay na aga kan Ate Suzette Pretencio sa Radyo Pilipinas Calbayog. O sa tanang nagpaminaw nato maparadyo man o mapa-Facebook Live. Yes, maadyong bunta. Good morning sa tanano and mag-uban na putaning Lunes nga edisyon ug alang sa atong mga pasiunang impormasyon. By the way, sa alang sa station manager Dr. Cristina Gabrielio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban gikan sa VSU DYDs FM. Maghatod kinyo sa mga balita updates kalambuan dinhi sa atong dakbayan sa Baypay. Yes, ug alang sa atong mga paunang impormasyon, ug una kita sa atong update sa panahon. So dinhi sa dakbayan sa Baypay kasamtangan kitang nakasinati og dili ingon kainit hingpit nga nagpakita ang atong haring adlaw. Oo, so sunny day but mostly cloudy, no? And 27 degrees Celsius real feel, 30 degrees Celsius ang atong temperatura or current weather diri sa atong himutangan sa dakbayan sa Baypay. So sa lain pa nga pahibalo mga higala, so adunay mahinungdanong pahibalo nga gipagawas ang atong Baypay City Information Office. Kabahin kini sa schedule sa National ID Registration Team. So karong maabot nga Mayo 9, 16 at 23 ug 30 adunay ang National ID Registration Team magpahigayon diha sa Barangay Kugon Multipurpose Gym. So kinahanglan nga before mo adto tungod kay 70 lamang ka kliyente ang ma-accommodate no sa maong team. So matag adlaw, so kinahanglan mo adto anay sa City Information Office sa may second floor sa Baybay City Hall aron makakuha og priority numbers alang sa naasoy nga mga schedule or date no para sa National ID Registration.
So first come first serve ang maong kini mga higala no. So kinahanglan kung magparehistro pa magdala gayud og original copy sa birth certificate o marriage certificate mga higala para dili na magbalik-balik. Kung adunay change of status kinahanglan magdala original copy sa marriage certificate. Kung ugaling adunay sayop no sa pangalan, birth date o birthplace, kinahanglan again magdala sa original copy sa birth certificate. O kung aduna pagali mga higala concern no kabahin sa inyong national ID, mamahimong inyong bisitahon ng Baybay City Information Office alang sa dugang kasayuran. So again, May 9, 16, 23 and 30 Barangay Kugon Multipurpose Gym. Sa Baybay City Water District naman, wala abiso ang atong BCWD. So atong lauman ang padayon og igong supply sa tubig din sa dakbayan sa Baybay. Sa atong PNP Baybay, or sa atong peace and order, so generally peaceful ang atong dakbayan sa Baybay. Apa nagpahinumdum mga atong kapulisan kabahin ning responsableng pag-inom sa kung galing adunay mga okasyon no. So nagpasabot sila niini aron malikayan ang krimen or disgrasya no dili gyud mag-drive kun ugaling hubog or nakainom mga higala. So mo kanang pahinumdum gikan sa atong kapulisan sa dakbayan sa Baybay. Sa lain nga update sa atong LIECO 4 walay power interruption no nga power interruption advisory nga gipagawa sa ang atong LIECO 4 apan nagpagawa sila og disconnection schedule alang sa mga adunay unpaid nga March 2026 bill ugma pohon sa Baybay area no diha sa may barangay Kanipa, Bonifacio Street, Mabini Street ug uban pa nga mga dakbayan o street dinha sa downtown. So mamahimong bisitahon ninyo ang LIECO 4 aron masayran ninyo kung unsa kini nga mga dapit nga adunay disconnection schedule. Oo. And sa atong tungaan diri mismo sa Visayas State University. So ang USEB o University Student Election Board bago lang nagpagawas nga bago lang nagpasabot no nga na rescheduled ang atong Supreme Student Council Election 2026 gikan from May 6 na rescheduled kini to May 15. Kini base or in line kini sa OP Memorandum Circular Number 119 Series of 2026 nga aduna adjustment no tungod kay karon May 4 to 9 karon nga semana asynchronous learning days no. So muna gi-move siya to May 15 para kuan kana bitang adunay igo nga participation or to ensure wider participation makaparticipate gid ang atong mga students diri sa VSU. Okay, so mo kana ang mga pahibalo kalambuan gikan sa dakbayan sa Baybay updates no and alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw VSU nagpabiling very satisfactory sa financial management matod sa DBM Regional Office 8. Fieldroot Crops ug NWSSU nagpaligon sa abilidad sa mga maguma sa organikong ube production. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Alright, so balik kita nga di hari DYES sa Radyo Publiko Borongan. Bueno, may na kita 23 minutos na nakalabay hala sa 8 haaga. Panahon naman didi syudad na Borongan. Nagpapakita agad Mr. Sun pero mostly cloudy. Posible diri gud makasirak hin katiupayan haring araw. May mga dampug kalangitan hataas ito na tsansa ito na pag-uran. Nasa ring ito na pag-asa labi na ko na tika kulup nga sugad man na gabi. 90 degrees Celsius pero ito na dangga maabutin 34 degrees. Didiha aton syudad ito na Borongan. Waray man sked power interruption so bayhan aton pagkita hiton FB page hiton aton kooperatiba Isamelco. Paglalaungan natin na tuloy-tuloy nga serbisyo elektrisidad para yan ang adlauhan na Lunes. Sugad man ito na tubig tuloy-tuloy gihapon. Pero kunting tipid ito na tubig ngan sugad man na kuryente naman. Inabot na ba aton bill? Nahipauntad ba kamo na power bill?
Balitaw sigila sinyalis nga kinahanglan magtipid kita hiton aton paggamit kuryente. Komunikasyon okay man daman nga na pasiorden habugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. Salamat hiton aton mga kasugbong from PNP ngan sugad man Puwersa Armada Pilipinas. Bueno, kabarangay, andam na ba ang ato na mga kababayan diniha probinsya Eastern Samar para hito na dako nga pagbubuhaton nga aktibidad. Yan ay ni nga aga mga siguro mga alas 10 kasi may ada pa programa pero kinahanglan agap na kamo na provincial job fair. Pagbubuhaton ini di naman provincial capital gym yan ang adlaw Mayo 4 nga nasubayhan ato na interview kan Sir Brian Arago, ito nato na Public Employment Service Officer na probinsya. Sobra 200 nga oportunidad panarabahuan. Amo ito na igahatag mga estehanon yan ang adlaw. Kaparte lagi hapon ini ika-124 nga anibersaryo na Labor Day. Bisan ko na waray kita makausano na May 1 Labor Day Job Fair dinihato na probinsya. So yan naman ginandaman ini provincial government na Eastern Samar pangunguna ni Governor R.V. Iverdoni pakigsumpayan naman nga dihito na Department of Labor and Employment. So diniha aton probinsya. Tikang ini magkaiba-iba nga pribado nga na pampubliko nga sektor na mag-o-offer yan na mga bakante nga trabaho. May dahini tikang ang mga bangko ang diniha aton padaman local. Pareho ito na Land Bank of the Philippines nga na iba pa nga mga establishment. Labot lahad job matching, may daliwat one-stop shop nga magahatag libre nga serbisyo tikang ini magkaiba-iba nga ahensya ng gobyerno para maging paspas ito na pagproseso hadton iyo mga dokumento. Ginaaghat kamo mga aplikante pagdara nala kamo hadton iyo updated resume, application letter nga na sugad man valid IDs. May daghapon hini panarabahuan abroad. So kung didahad to na siyahan nga balita haato ni Sir Brian, may dalahad to isang foreign isang overseas recruitment agency pero yan na nadugangan na ini. Iba-iba nga nasod sugadhan Saudi Arabia. Uy, Saudi, may napadama dito ka sa mukan, United Kingdom, Poland, nga na Hong Kong. May daliwat mga kumpanya nga magbabaton hini, damula ay na, mga trabaho para abroad. Atensyon, may dahini pagka-waiter, office ngan facility cleaning worker, gas station attendant, construction worker, ngan domestic helper. Dakaliwat, panginginhanglanhin mga nurse. Ato na mga kababayan din sa Eastern Samar, importante la registered nurse para ini United Kingdom. So damo ini nga mga specialized nga na skilled nga mga posisyon ito kikinahanglan salit pakadi na kamo yana pwede na kamo umagap nga di naman provincial capital gym didi ini barangay alang-alang capital site should adhiton na Borongan. Samtang di naman hinapahibaro tikang hito na local government unit hito na Borongan para ini hito na mga mabisita hibakong Sea of Clouds sa Nature Park. Importante ini nga panawagan igin hatag-hatan ni Kuya Mel Caspe kay nahangyo iton LGU Borongan nasiring ayaw kamo papasyada ngadtongin kelip na. Tikang hiton alas 4 hiton kulup. Kay diri na talaga mapapsulod bisan hino kay oras na hiton paglinis san mga pasilidad didahan na lugar. Nagahangyuhi na pag-intindi aton LGU iton na nagamamaneho dito hiton na hibakong Sea of Clouds and Nature Park. So kung alas 4 na hiton kulup, ayaw na kamungad to pag-apras para naman mataganhin na panahon para hiton na paglinis.
Bueno, kabarangay, adina adton mga Laray Iluhan na mga suma testihanon para yan ang adlaw na Lunes, Mayo 4. Mga programa, serbisyo OWA, igin na latag, repatriated OFW sa Eastern Samar. Nakapahimulos na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Extension na cash relief assistance sa distribution, gindumara na DSWD Regional Field Office 8, sobra 200 nga trike drivers sa siyudad Borongan, nakabenepisyo. Samtang pamunuan Eastern Samar State University igindasig ang paghadi board exams nga napag-abot world-class standards. Amini adton mga Laray Iluhan Radyo Pilipinas sa Borongan, sugad man adton iba pa nga aton mga taga Kapisio. Aton nilalatag hapag babalik sa second half, di nila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visaya. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. May na kita kabarangay 32 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita second half. Di nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. At ipen pumida lagi hapito na iyo kahampang. Kaupad natin di Master Control Engineers Arving and Alcuin. Pinagi ito na supervision ni Chief Tech Joey and Ate Ruth Rivera Bunda. Bueno, good morning anay, ngadakan Leonard Domingo nga na Jen Golmatico. Adi na kabarangay, dirita na paglanganin pa ato na mga detalye. Nalikom unahon natin na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Udro good morning, Ate Gemma Destriza. Eastern Visaya. Para sa mga kalabuan, gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, medical mission gihimo sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Anang detalye sa report ni Jevic Epes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Jeff, please come in. Sa ikasitintang anniversary sa Fundamental Baptist Church, magpahigayon kini og libreng medical mission alang sa mga residente sa isla sa Limasawa sa lalawigan sa Southern Leyte. Anaaso yung kalihukan pagabuhaton karong adlaw Mayo 4 dito sa Barangay Triana, Covered Court sa Barangay Triana, lungsod sa Limasawa nga magasugod alas 8 sa buntag hangtod alauna sa hapon. Lakip sa mga serbisyong itanyag, mga libreng medical consultation, libreng nga tambal o libreng nga operation tuli alang sa mga kabataan.
Sumala pa nga naasing nga programa gitumong aron makatabang sa panglawas sa komunidad isip kabahin sa ilang nga pasalamat sa serbisyo ngadto sa katawhan sulod sa 70 ka tuig. Gipahimang nausab sa naasing nga simbahan nga ang naasing nga medical mission ipatuman sa first come first serve basis. Busa giawhag ang mga interesado nga moadto og sayo sa naasing nga venue aron masiguro sa ilang nga slot. Balita gikas Isla sa Limasawa, Probinsya Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, ang salamat Jevic Epis sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa siyahan nga balita matikang dede sa RP Calbayog, job fair ngan distribusyon san bulig pinansyal tampok sa selebrasyon san Labor Day sa Samar samtang 66 nga aplikante hired on the spot. Detalye aadi sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara san manilampuson nga selebrasyon sa ika-124 nga Labor Day ang Department of Labor and Employment o DOLE Summer Field Office sa Summer Convention Center sa Catbalogan City. Nagburublig sa okasyon ang mga opisyalis ng gobyerno, stakeholders, benepisyaryo ng mga job seekers para ipakita ang suporta sa empleyo, panginabuhi ng kaupayan sa mga trabahador. Sa iyang mensahe, ginpabugatan ni DOLE Summerhead, Engineer Alexis Cesar Abelar, ang importansya sa pagkaurusa para mapadayon ang oportunidad sa trabaho ng serbisyo publiko. Usa sa highlights sa aktibidad, ang job fair kundiin sa 66 nga job seekers ang dagmit nga na-hire o hired on the spot tikang sa magkadrodilain nga lokal nga overseas employers. Naghatag liwat sa cheque ang DOLE, ilarom sa livelihood nga tupad programs para suportahan ang mga benepisyaryo, pinaagi sa ayuda pinansyal ng temporaryo nga trabaho. Ginhuman ang programa, pinaagi sa panawagan para sa padayon nga kooperasyon basi mas mapakusog pa ang oportunidad sa disente nga trabaho para sa kada samarnon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Siya naman nga balita na likom na Philippine Information Agency Biliran. Forum sa PIA Biliran nagpaligon sa media literacy sa TESDA CNSAT nga mga estudyante. Ang detalye adong report ni Rod Victoria. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayo ng Information Dissemination Forum ang Philippine Information Agency Biliran alang sa TISDA CNSAT nga estudyante atong Abril 29 sa FBS Workshop Room sa TISDA CNSAT sa Kabugayan Biliran aron mapalambo ang kahibalo sa publiko bahin sa tukmang impormasyon o media literacy sa digital nga panahon. Sa mensahe ni Charles Ann C. Bastis, TISDA CNSAT Instructor 2 og Information Officer Designate, iyang gihatagan og importansya ang kamahingdanon sa paghatag og tinuod og kasaligan nga impormasyon aron matabangan ang estudyante ug ang publiko sa paghimo og gusto nga mga desisyon. Matud pa niya ang maong forum nagtumong sa pagsiguro nga ang mga kabatanunan makadawat og tukma, husto ug angang impormasyon isip kabahin sa pag-andam nila nga mahimong usa ka hanas ug nakahibalo nga puwersa sa trabaho. Midugang si Bastis nga bisan daghan ang impormasyon karon dili kini kanunay masaligan. Pinaagi sa mga inisyatiba sama sa maong forum, matabangan ang pagtabon sa gintang tali sa kamaturan og sayop nga impormasyon nga makapalig-on sa abilidad sa mga estudyante sa paghimo og maayong desisyon sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi og kaugmaon nga karera. Samtang gisgutan usab ni Rian L. Arento, Regional Head sa Philippine Information Agency Region 8, ang mahitungod sa media o information literacy, lakip na ang mga isyu sa misinformation, disinformation o malinformation. Gihatagan usab niya og importansya ang kamahingdanon sa pag-verify ug pag-ila sa tukmang balita gikan sa nagkalaing tinubdan ug giawhag ang mga partisipante sa pagtabang sa pagsumpo sa pagkuyanap sa fake news, ilabi na sa social media. Gipailaw sab ni Arento ang mga prioridad nga programa o serbisyo sa PIA nga nagpalig-on sa papel niini isip grassroots communications arm sa gobyerno sa paghatod og tukma og angang impormasyon sa katawhan
Ang maong forum kabahin sa padayon nga paningkamot sa PIA sa pagpalambo sa kahibalo sa publiko o responsableng paggamit sa impormasyon ilabi na sa mga kabatan-unan. Mga salamat, Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa VSU DYD sa FM, VSU nagpabiling very satisfactory sa financial management matod sa DBM Regional Office 8. At ani ang detalye sa akong report. Radyo Pilipinas Report. Ang kaligon sa pinansyal nga pagdumala sa Visayas State University, human makabot pag-usab ang very satisfactory nga rating sa 2025 Annual Agency Performance Review nga gihimo sa Department of Budget and Management Regional Office 8. Bisan pa sa mas higpit nga fiscal environment ug mas taas nga performance standards sa tuig 2025, nakuha gihapon sa VSU ang total score nga 4.25 nga nagpasabot nga lapas kini sa gikatakdang sukdanan ug nakahatag og labaw pa sa kasagaran nga performance sumala sa rating system sa DBM. Gidaig sa DBM ang universidad tungod sa impresibong budget utilization rate diin nakaabot kini og 98.71% sa allotment og 97.24% sa programa, mas taas pa kumpara sa miaging tuig 2024. Ang maong kalampusan resulta sa epesyenteng regular monitoring ug hapsay nga procurement operations. Sa aspeto sa physical accomplishments, natuman sa VSU ang 13 out of 14 ka key performance indicators ubos sa fiscal year 2025 General Appropriations Act. Labaw pa niini, milabaw ang universidad sa pipila ka target sama sa licensure exam pass rate, employability sa mga graduates, research publications ug extension partnerships. Ang masaran nga dili lamang sa akademikong larangan nagmalampuso ng VSU kundi apil usab sa income generation diin nakaabot kini og 128.20% batok sa tinuig nga target. Gila sa DBM ang padayon nga paningkamot sa universidad sa pagtuman sa mga responsibilidad ini nga nakaangay sa nasudong kalambuan. Bisan pa sa mga kalampusan, padayon gihapon ang administrasyon sa VSU sa pagpangita og mga pamaagi aron mapauswag pa ang mga serbisyo ug proseso uban sa tumong nga makabot ang outstanding rating sa umaabot nga mga tuig. Uban sa misyon nga mamahimong usa ka premier research university sa Visayas, nagpadayon ang VSU sa pagpalambo sa inobasyon, pagpatunhay sa accountability ug paghatag og labing maayong serbisyo publiko alang sa katawhan. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 42 minutos na nagkalabay halasudsyong haaga. Mga programa serbisyohan OWA iginlatag repatriated OFW sa Eastern Samar nakapahimulusan Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Ada naton report. Radyo Pilipinas Report. Iginlatag ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mag-iba-iba nga programa ng serbisyo para overseas Filipino workers OFWs, labi na ang mga na-repatriate tikang hagyera ha Middle East. Sumalakan Jane Noromor, Family Welfare Officer han OWA Eastern Samar, umabot ha 14,884 ang kabugusan nga OFW sa probinsyan 2025. Tikang hini, 22 ang na-repatriate tikang pagtikang hangyera tubtub Abril 21, kundiin 20 ang land-based, nga 2 ang sea-based workers. Habugos nga nasod, umabot ha 6,532 ang na-repatriate nga OFWs, tikang Pebrero tubtub Abril 21. Hanasabi nga ihap, 67% ang inuli tungod han gera, 12% tungod han contract termination, samtang adton iba tungod han medical issues, ngan iba pa nga rason. Ha Region 8, may 185 nga repatriated OFWs, lakipan 22, tikang ha Eastern Samar. Pagabot ha Pilipinas, nakakakarawat ang mga OFWs in kantidad 10,000 pesos. Tikang ha Department of Migrant Workers ang ngan OWA. Labot pa na airport assistance, temporaryo nga arukyan ha Manila, ngan transportasyon, pabalik ka iratagsa nga probinsya. Just to add on, hadtuhan aton mga mariripat. So, upon arriving nga diha Pilipinas, nahatag ang DMW 10,000, mahatag gihaphin also 10,000 an uwa. So, pag-abot naman nga diha region, pwede ka pera mag-apply ka na amo na BPDH. Usually, siya ginhimot atong mga OFWs. Ngayon,
Lakip mga programa ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program nga nagahatag hin livelihood assistance nga tubtub 20,000 pesos para mga kwalipikado. Kinahanglan nga aktibo nga miyembro han OWA ngan umatender han Entrepreneurial Development Training han DTI. Ginaghat han OWA ang mga OFWs nga ira pamilya nga bumisita ha ira opisina second floor han Old Capitol Building para dugang impormasyon ngan serbisyo. I am inviting aton mga OFWs and their families nga pwede man kamo pumakadi mag-visit ha amon office sa adi kami ha Kapitolyo second floor. May daghap pwede gihap if di ka mo man makakadi may daghap kami cellphone number pwede ka mo tumawag 0917-143-1141 and pwede gihap ka mo mag-message ha amon Facebook page OWA Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visaya. Tandang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Mga barangay sa Southern Leyte makadawat og tag 200,000 pesos gikan sa gobyerno. Ania ang detalye sa atong report. Radyo Pilipinas, report. Gitambungan ni Honorable Jason Calfa, SP Member 2nd District, sa ngalan ni Governor Damian Mercado, ang kalabot sa ceremonial turnover sa Presidential Assistance to Barangays ubos sa Social Civic Project Fund kun SCPF. Ang delegasyon sa probinsya sa Southern Leyte din gipahigayon kini dito sa dakbayan sa Tacloban sa miaging semana sa pagpanguna mismo ni His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang maong programa gitumong sa pagpanghatag og direktang nga suporta sa mga barangay aron matubag ang ilang mga prioridad nga panginahanglan ug mapalig-on ang paghatag og serbisyo sa mga lokal nga pangagamhanan. Ginauman nga makapausbaw kini sa kahimtang sa komunidad ug sa implementasyon sa mga proyekto sa grassroots level. Sumala sa anunsyo, matag barangay sa tibok Southern Leyte makadawat og tag 200,000 pesos nga pundo nga ihatag kini alang sa Presidential Scholars Program ug lain-laing mga proyekto sa barangay. Ang inisyatiba giila nga dakong tabang sa padayon nga kalambuan sa probinsya. Balita gikan sa lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, nga balik dito. Ngan para naman dide sa RP Calbayog, Project Samar iglalansar para mapahilawig ang access sa kolehiyo sa mga GIDA areas sa Samar. Detalye sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Sa pagpanguna sa gobyerno probinsyal sa Samar, pinaagi sa Provincial Youth Education and Sports Development Office, gintukib ang implementasyon sa Project Samar, Smart Access and Mobile Academic Resources, katuyuanan sa 5 katuig nga programa nga mapahilawig ang access sa higher education linabi na sa mga estudyante sa geographically isolated and disadvantaged areas. Lakip sa mga nag-atender ang mga representante sa Department of Education, Samar State University, Northwest Samar State University ug mga lokal nga gobyerno. Sakop sa inisyal nga rollout ang mga bungto San Mochong, Calbiga, Villarreal, Daram, Zumaraga, Matuginaw, Gandara. Ilarom sa proyekto magditindog extension campuses ug magde-deploy mobile academic resources para makaeskwela ang mga kabataan nga mas harani sa era komunidad nga makakaiban sa gastos sa pamasahe ug pagrenta sa boarding house. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visaya. 48 minutos na nakalabay ha alas 8 haaga kadugangan nga notisya duha ka adlaw nga alagad one-stop shop serbisyo og jobs fair sa provincial government sa Biliran pagasugdan karong adlaw. Ang detalye sa report ni Rod Victoria.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagkasugdan karong adlaw Lunes Mayo 4 hangtod sa Mayo 5 ang duha ka adlaw nga alagad one-stop shop serbisyo ug job fair nga gipasugdahan sa provincial government of Biliran. Ang pagpahigayon sa alagad o access to livelihood assistance and government agency delivered one-stop shop serbisyo ug job fair usa sa highlights sa nakalinya nga makalihukan agi og pagsaulog sa ika-34 nga anibersaryo sa pagkahimugso nga probinsya sa Biliran. Ang mga ahensyang misalmot o magdalit sa ilang serbisyo ngadto sa mga Biliranon mao ang PRC, NBI, SSS, DTI, GSIS, OWA, PSA, CEC, TISDA, PhilHealth, LTO, Department of Migrant Workers. Kaparte usab sa duha ka adlaw nga pagpahigayon og job fair, dinubay-ubay ang mga international ug local recruitment agencies ug mga establishmento sa panrabahoan ang mag-screen ug mo-hire on the spot. Ipahigayon usab karon nga adlaw sa Civic Center sa Kapitolyo ang 34th Anniversary Provincial Opening Program. Din gibanabana nga mohatag sa iyang Provincial Anniversary message si Governor Rogelio G. Espina. Gikatakda usab nga motambong sa Provincial Anniversary Program ang mga heads sa national government agencies, mga local chief executives ug mga local elected officials gikan sa 8 ka munisipyo sa probinsya. Mga salamat, Rod Victoria. Good morning, Eastern Visaya. Samtang Philroot Crops ug NWSSU nagpaligon sa abilidad sa mga maguma sa organikong ube production. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiusa ang Philroot Crops ug Northwest Samar State University kun NWSSU sa pagpahigayon og capability building alang sa mga maguma kabahin sa sustainable organic ube production ug processing niadtong niaging adlaw sa training hall sa Visayas State University. Gitambungan sa mga maguma ug mga representante gikan sa nagkalalaing lokal nga panggamhanan kun LGUs ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo ug kahana sa produksyon ug pagproseso sa ube pinaagi sa organikong pamaagi. Si Senior Agriculturist Giscoro Bulatete mo nagsilbing resource person dinhi ang gihatag ang technical nga diskusyon ug praktikal nga giya aron mapalalo mong pagsabot sa mga partisipante sa husto ug sustainableng pamaagi sa pag-uma og ube. Ang delegasyon sa NWSSU gipanguluhan ni Mr. Eduardo G. Espion Jr., Director for Research, Innovation and Extension sa San Jorge Campus, kauban si Mr. Jesse R. Sabihon, Director sa SIOARDC, ug si Ms. J. Rose P. Ortez, Head sa Extension Services. Isip kabahin sa inisyatibo aron masuportahan ang produksyon sa ube. Gipanghatagan ang matag partisipante og mga punla sa Purple Yam nga ilang magamit isip tanong mga materyales. Gilao man niya kini makatabang sa pagpatuman sa ilang nakatunan o sa pagpalambo sa sustainableng produksyon sa ube sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Ang maong kalihukan nagpakita sa padayon niya paningkamot sa mga institusyon sa pagpaligon sa agrikultura o pagsuporta sa mga mag-uuma, pinagi sa edukasyon, inobasyon o teknikal nga tabang. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Extension na cash relief assistance distribution gindumara na DSWD Regional Field Office 8 201 trika drivers sa syudad na Borongan nakabenepisyo. Ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlalauman nga maabot ng 201 nga ihapin mga tricycle driver sa syudad ng Borongan ang kinarawat in 5,000 pesos nga ayuda pinansyal hagin dumarang extension and cash relief assistance or distribution ang Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Field Office 8 agimbuhat na multi-purpose gym government complex sa Barangay Campisawa syudad na naglabay nga adlaw. Ini nga CRA distribution in kasugbungan DSWD RFO 8 ang lokal nga pamunuan pinagyan City Social Welfare and Development Office. Samtang hulos ang pagpapasalamat ni Mr. Cristobal Afable, Presidente Central Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Syudad ng Borongan nga da Gobyerno Nasyonal ilabi na DSWD paghahatag hininga gayon ng mga trike driver syudad nga makatagamtam hininga ira ginuungar ang ayuda pinansyal nga magagamit it pagbaton it ira matag adlaw nga mga panginginhanglan sugarit gasolina ug pagkaon. Sanglit sigon pa ni Afable nalilipat
kalipay ni Grassy Trike drivers nga nahiupod na ha mga nakabenepisyo na sabi nga ayuda hagin dumarang extension it CRA distribution ng DSW DRFO 8. Manunumduman nga hasyakan nga cash relief assistance distribution ang nasabi nga buhatan han Abril 8 maabot hantuhin 1,049 na nihapan mga tricycle driver sa syudad han Borongan ang ginlalauman nga nakabenepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan nga notisya pamunuan han ESU igindasig na paghadi ha board exams nga napagkabot han world-class standards. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Utro nga ginpamatudan ang Eastern Samar State University kon ISO, ani rin mumutangan nga Center of Excellence, katapos maghakot hin pagkilala ngan dominaran ang pira nga naglabay nga licensure examination. Hapak ipaghimangrawan Radyo Pilipinas Borongan, kanda ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr., ngan Dr. Vicente Agda Jr. Vice President for Academic Affairs, punuhin kalipay nga ira igindasig, ngan universidad ang igindeklarar nga rank number 1 top performing school Bugos nga Pilipinas para in April 2026 midwifery licensure examination katapos makakuha 100% passing rate. Mas naging makasaysayan ang nasabi nga kadaragan tungod ni upod the top 10 ni Miss Griselda Cuno nga nakakuha 92.2% nga rating. Wara liwat paorhi ang College of Nursing nga nakakuha ikasiyam nga sunod-sunod nga 100% passing rate. Di nahiapi naman na top 9 ni Miss Noemi Corrado. Gawasan medical courses iginbida gihapon ng presidente ang kamakaritan ISO ha iba pa nga board exam. Ha licensure examination for teachers, upat nga graduates ang nahiapi ha top 10. Ha social work nakuha ang 100% nga passing rate. Ha College of Law 14 ang pinakaorhing na nakapasar han bar exam nga na College of Electrical Engineering 21 ang bago nga nanmasar han board. Iniinwara magic nga formula, bunga inihan determinasyon ng mga estudyante, kalidad ng panutduan, ngan suportahan gobyerno ha universidad siring ni pagatpatan. Iginpahayag pa ang presidente nga ini nga mga kalampusan indiri tsamba kundi resultahan madigan nga quality assurance. Yan na ang Eastern Samar State University inaada na level 3 UC leveling. ISO accredited nga nagkapotan prestiyoso nga Philippine Quality Award kon PQA tikang ha Department of Trade and Industry. Ha international nga aspito kaupad na ni Eastern Samar State University ha QS kon Quarelis Simons World Ranking ngan World University Ranking and Innovation. Di pala maiha ginbisita liwat ang universidad hin mga tinaglawas di ka nga Embassy of Denmark. Iniinparan on the job training program ha Europe han mga estudyante han College of Agriculture. Samtang upat nga estudyante han Hospitality Management ang nagkabalik pala tikang han training ha Bangkok, Thailand. Bisan pabot ngan kalamidad sugad ang linog nga nakarubahin mga classroom nga nanipektuhan krisis sa ekonomiya, nagpabilin nga marigon na ni Sunyans. Sumalak ang Dr. Pagatpatan ang mga kakurian inaging instrumento para mas maging resilient ang mga estudyante han Eastern Samar State University. Kasumpay hini, igin papatapod ang pamunuan han universidad nga padayon ang ira pagpatuman hin mga inobasyon nga estratehiya para siguruon nga ang universidad hin magpapabilin nga sintruhan kinaadman ngan karaduan han mga nangangarap. Ini nga mga kadaugan ni nagsiserbi nga marigan nga pundasyon hapagpanday hin mga graduar nga globally competitive nga andam ha mga ayatan panahon ngan magiging instrumento han padayon nga pag-uswagan probinsya ng Eastern Samar ngan han bugos nga nasod. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Atong takna mga higala, 58 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. So naman tayo oras no sa tong panag-uban dinhi sa tong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. So magpasalamat na lamang mi sa ngalan sa atong kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, atong katubang sa Master Control si Noel Palugod, atong makaubanan sa admin sila si Miss Rosemary Bicate, June Amora ug yun man si Goy Paul. Sa atong mga frontliners sila si Aljun Malo, Tria Mikate, Roel Bugnos Jr.,
Dalia Urit Atuil ug Jevic Epes. Pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Kini gihapon si Gemma Destriza nakig-uban para sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Mananagbalay na mananamilit na gihapon kami dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Parito Balvez. Nga damo gihapon nga salamat sa ito nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navelon, ako Troy ni si Suzette Pretencio, iyon nakaupod sa aton programa. Good morning, Eastern Visayas. Ate Mikay? Gikan sa VSU DYD sa FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Valiago Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ako nakauban gani si Glory Kayunda, alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning. Alright, so may dinalakitaon na minuto na lang sa magalas sa 9. Inakapos na kitahin na oras sa temporaryo anay kita lisensya no para hato na Monday edition. Hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Thank you Ate Gemma Destriza, RP Sogod, RP Calbayog, Misuseta Pretencio. Na mga salamat liwat hadto na mga balita tikang kan Sir Rod Victoria, na PIA Biliran, Miss Micaela Gongora. Thank you. Og din naman haaton dapit hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tig Joey Hatran sa meter nga na mga kaupod naton didi Master Control Engineer sa Alquin ngan RV. Kung news contributors Daisy ngan Ate Sok, inihi Ate Pen Pumida. Nangingimbitar kami nga tanan para buwas sa Martes di nila haton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Utro maupay nga aga. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.